How do you spot a difficult person? Ito na ang matindi. These are the red flags. Tandaan nyo, pag nakakita nyo to, medyo mapapataas na kilay mo, medyo umiiwas ka na or whatever. Later on, I will tell you on how to handle these people. So ito yung red flag. They insist on having everything their own way. Wala ka nang wala ka nang chance na mag mag-decide kasi lahat sila dapat ang nasusunod. Mahirap na tao 'yan, mahirap makasama 'yan. Very irritating. Okay, these are helpful tips when dealing with difficult people, according to Ryan, who is now in you yata. No, by the way, why did I choose the book? Noona, coming from my experiences, talagang throughout the years, talagang I work with so many people na nagkakaproblema ako. Kahit sila nagkakaproblema sa akin, because of my attitude. Kaya sa tingin ko, sabi nga ni Ryan, what we will learn from this short time, sana we can apply it in our daily living. Ito ang mahirap. I did it my way, Another, they belittle you or insult you. Ito ang matindi. Kung ang asawa mo ganito, medyo mag-isip ka na. Minumura ka, pinapahiya ka sa maraming tao. May mga kilala ako niyan. Pag pinagalitan yung loved one niya, harap ng pa ng tao, kung paluin sa harapan ng mga tao, di ba? Kaya they belittle you or insult you. Red flag yan. Medyo umalis ka na or umiwas. They leave you out of important conversations. This one, I think, is with regards to decision making. Di ba? Example, meron kang business partner. Meron siyang decision na hindi ka kinonsult. Malaking problema yan. Kasi, minsan yung decision ng isa, hindi mo gusto. Sa pag-asawa, di ba? Yung isa bumili ng kondo, wala kang kalam-alam. Ba't ka bumili ng kondo? Gusto ko lang. Parang, ano yun? Hindi ka ba importante? Ito, I am sure, meron kayong mga ganyan. Yung especially sa trabaho, meron siyang ginawang plano, okay? Or may mga lakad na sila lang ang nag-usap-usap, hindi ka sinama, mahirap yun. Kasi ang doon, yung respect of other people is very important. They always have an answer for everything, kahit mali. Hindi, alam ko yan. Kaya ko yan. Yan. Simple lang yan. Naku, itong ginagawa mo, ako nang gagawa niyan. Ang dali-dali ng planning yan. Okay? Itong engineering, yung tubo-tubo, ako bahala dyan. Pag didikit-dikitin lang yan, simpleng-simple. Ito yung mga, sabi ko nga, mga the smartest person around. Kuno. They always have an answer for everything. Meron ba tayong kilalang ganyan? Minsan meron. They have difficulty with emotional regulation. Ito mahirap. Ito baka kailangan na ito ng mga psych. Kasi minsan kailangan ng counseling ito. Ito yung lagi nagagalit without any cause or mahal na mahal mo pero yung balik ng pagmamahal sa'yo matindi. Wala. So they have difficulty with emotional regulation. Hindi mo matimpla. Ano ba to? At ganito ugali nito, napakagulo. Kasi nga, mahina ang emotional intelligence, hindi maka-adapt basta-basta. Nagkaroon lang kayo ng problema mag-asawa o ng partner, umiiyak, hindi makausap, masyadong depressed. Nagkaroon ako ng ganito nag-counsel ako ng isang mag-asawa, humingi ng ang time sa akin. Yung lalaki, tinanong ko kahit isang love language wala for the wife. Sabi ko, malabo ito.
Pinaghiwalay ko na lang sila. Hiwalay na sila. Wala eh. May psych problem yung lalaki. Hindi na mahabol. Ito, people seem to avoid them. Pero ka bang kaibigan na ayaw ng mga tao, ikaw lang ang kaibigan sa lahat ng 2 billion of people in the whole world, more than 2 billion people, ikaw lang ang kaibigan, eh, may problema yun. Unless you are so kind na you are entertaining this person. So kung ikaw lang, meron tayong ano dyan eh, may mga, I'm sure meron kayong kaibigan na pati ang kapatid, magulang, kaaway. But ikaw lang, i-red flag mo na yun. They exhibit toxic traits like being picky. Picky, mapili. Retikuloso masyado, hindi ka makagalaw. Bossy, alam naman natin yun. Or gossiping, yung walang ginawa kundi makipag-chismis, saying negative things about other people. Eh, dapat isipin mo, at your back, ikaw din ang pinagkikwentuhan niya sa ibang tao. So, ang tawag natin sa aming mga medical people, toxic. Pero kaming ganyan term toxic. Yan. So, ang toxic sa amin is sobra na. Sobrang-sobra naman yung ugali na yan. Toxic traits. They second guess everything you say or do. Ang tinignan ko to sa dictionary eh. Ano pa tong second guessing? Ito yung mga tao na pag may ginawa ka, pinipredict na nila kung ano yung mangyayari. Kaya kunyari, meron kang plano. Ay, hindi. Sa isip ko, hindi yan. Hindi mangyayari yan. So, tingnan nyo na lang kung ano yung second guessing sa Google. Tingnan yung definition niyan. Sila yung mahilig mag-predict na sa utak nila, yung prediction nila ang tama. So, pag meron kang ginawa at hindi naging successful, ang iisipin niya, ito yung word sila. O yan, yan kasi ang ginawa mo. Sabi ko naman sa'yo before, hindi yan pwede. Mag-fail talaga yan. Yung parang nagbe-blame. O yan, ikaw kasi, yan ang pinakasalan mo. Diba, sabi ko sa'yo, huwag ka magpapakasal dyan. Kasi alam ko namang hindi kayo magiging maganda eh. Yun, toxic ano. Their private and public behavior is inconsistent. Sa ibang tao mabait, sa'yo salbahe. May problema yun. Diba? Sa ibang tao nagbibigay ng pera, ikaw yung asawa, hindi ka binibigyan ng pera, may problema yun. Private and public behavior is inconsistent. At ito na yan. You don't feel comfortable around them. Di ba? Pag meron kang difficult person, nilalayuan mo nga eh. Ako may ganyan ako sa ospital eh. Sorry talagang galing sa experience eh. Pag may sa ospital, layo-layo, lumalayo ng daan. O kaya alam namin darating to sa ospital, tatago na kami. Kasi ayaw namin kausap, 'di ba? Sorry that's being natural and being me. They exhibit extreme jealousy or codependency. Ano ba yung jealousy? Wala kang ginagawa, selos na selos. Meron ka lang ka-business partner na ka-chat ng babae, pagsisilosan ka. Toxic na toxic yun. Yung wala ka pa sa bahay, ang labas mo is 5. Ang biyahe, 1 oras. 6 o'clock, hinahanap ka na, galit na galit na sa'yo. Yun, jealousy yun. Toxic behavior yan. Or codependency. What is codependency? Lahat inaasa sa'yo. Hindi nagtatrabaho kasi meron kang trabaho. Hindi niya nagde-decide kasi gusto niya ikaw lang mag-decide. Problema, ayaw magpalaki ng bata kasi gusto niya ikaw lang.